Magandang gabi mga ka-Inside the Story PH. Sinasabing ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi yung hayagang umaatake sa iyo, kundi yung nagpapanggap na tagapagligtas. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang tahimik na sityo sa Misamis Occidental, kung saan ang tiwala ay naging mitsa ng buhay. Samahan ninyo ako sa pagtuklas sa madilim na lihim ng bendisyon ng kilabot. Sa sityo mahinhin, napakarelihiyoso ng mga tao. Ang bawat bahay ay may altar at ang bawat pamilya ay may malalim na pananampalataya. Isang araw, dumating ang isang bagong pari, si Padre Salvi. Hindi tulad ng dating pari, si Padre Salvi ay bata pa, gwapo at maputi. Ang kanyang mga mata ay tila nakakaunawa sa lahat ng hirap ng kanyang mga nasasakupan. Agad siyang nakuha ang loob ng mga tao. Sinimulan niyang bisitahin ang mga bahay-bahay, lalo na ang mga pamilyang may sakit. Pero may isa siyang espesyal na misyon, ang bendisyonan ang mga bahay na may nagbubuntis. Si Maria, isang 7 buwang buntis, ay isa sa mga unang binisita ni Padre Salvi. Sa simula, napakasagrado ng pakiramdam. Nagdasal ang pari sa tapat ng altar ng pamilya, tapos ay lumapit kay Maria. Sa kanyang mahinang Latin na dasal, dahan-dahang ipinatong ni Padre Salvi ang kanyang kamay sa tiyan ni Maria. Naramdaman ni Maria ang kakaibang lamig mula sa kamay ng pari. Para bang ang init ng kanyang katawan ay hinihigop nito. Pero dahil tiwala siya sa pari, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, binigyan sila ni Padre Salvi ng isang bote ng holy water. Sinabing inumin ito ni Maria araw-araw bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang makaramdam ng panghihina si Maria. Ang kanyang masiglang sanggol sa loob ay naging tahimik. Hindi na ito gumagalaw tulad ng dati. Sa palengke, narinig niya ang mga bulong-bulungan, hindi lang siya ang nakakaranas nito. 2 pang nagbubuntis sa sityo ang nakunan matapos bisitahin at bendisyunan ni Padre Salvi. Ang holy water na ibinigay ng pari, napansin ng asawa ni Maria na kapag iniiwan ito sa ilalim ng buwan, ang tubig ay nagiging kulay itim at amoy malansa. Ginamit ng asawa ni Maria ang kanyang pagiging sepulturero para magmanman. Isang hating gabi, dahan-dahang siyang sumilip sa bintana ng kumbento ni Padre Salvi. Doon, nanigas siya sa kilabot. Wala roon ang gwapong pari. Sa halip, nakita niya ang isang nilalang na anyong tao pero may napakahabang dila. Maitim, parang kawayan ng nipis at nakalawit hanggang sa sahig. Sa harap ng nilalang ay may mga bote ng holy water. Nalaman ng asawa ni Maria ang lihim. Ang aswang ay gumagamit ng anyo ng pari para makapasok sa mga bahay. At ang kanyang bendisyon ay isang paraan para sipsipin ang buhay ng mga hindi pa isinisilang na anak. Kasama ang ilang matatapang na taga-baryo, dinala nila ang orasyon ng kanilang lolo, asin at bawang. Pinalibutan nila ang kumbento. Nang sumikat ang araw, wala na si Padre Salvi, pero sa likod ng simbahan may nakita silang isang lumang libingan na may selyo ng Vatican. Nang hukayin nila ito, doon nila nahanap ang tunay na bangkay ni Padre Salvi.
matagal na itong patay. Ang aswang na nagpanggap na pari ay naglaho, pero ang takot ay nanatili sa sityo mahinhin. Tuwing may darating na bagong pari, ang mga nagbubuntis ay hindi na pumapayag na mabendisyunan. Dahil alam nila ang bendisyon ng kilabot ay maaaring bumalik anumang oras suot ang banal na damit. Kayo mga ka-Inside the Story PH, sigurado ba kayo na ang paring bumibisita sa inyong bahay ay tunay na banal? Mag-ingat, baka ang kanyang bendisyon ay mitsa na ng inyong buhay. I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Magandang gabi at hanggang sa muli.